So anyway, it shows kung anong kalidad ng mga opisyal ng gobyerno, especially Secretary of Justice ito. I cannot stress that enough. Kaya nga hinarang ko yan, sinabi ko, hindi talaga siya pang Secretary of Justice. Pang ano siya para siyang pang barker ng political rallies, ano? So, yan din. Pero sir, yung kay Senator De Lima kasi ini-ignay dun sa Bilibid drug trade, sa inyo ba, sa inyo may pwedeng ganun mangyari? Kung yung kay Secretary De Lima, ginawa lang nila kaya nilang gawin lahat. At sa akin nga, sabi ko nga, ang plano nga nila sa akin, iba hindi kasuhan iligpit, ipatumba, no? Pero sabi ko, sanay na tayo dyan, kasama ng trabaho ko yan. Pero again, hindi ako masisindak sa ganyan. Basta't I can guarantee them na tuloy-tuloy lang ako at hindi ko sila titigilan. At pag nawala na sila sa poder ng kapangyarihan, mananagot sila sa lahat ng mga ginawa nila sa ating bayan. Sir, hindi lang kayong information, sir, na ipapaligpit kayo. Pwede pa detalye. I got that from 4 different sources. Ang latest is itong si Arthur Las Cañas. Sinabi niya sa akin na noong nanalo daw si President Duterte, nilapitan siya ni Sani Benaventura. Sinabihan siya, ano bang palagay mo kung ipatumba ito si Trillanes kasi galit na galit daw si Duterte. Ang sagot ni Las Cañas, medyo alanganin yan at mahirap yan, malaki ang implikasyon. So sinabi niya, nagsuggest siya na gawin nyo na lang na parang mukhang aksidente. So hindi niya alam kung kung in-adapt yun, kasi ayaw niya na nung panahon na yun, nagbabagong buhay na nga siya, so gusto niya ng bitawan niya. So sinabi niya sa akin dahil nakukonsensya nga siya dahil sinabi niya yun. Aksidente like? Maraming pwedeng gawin. Ano? Pero yung isang na-side is pwede daw ipabundol na lang sa truck yung sasakyan ko o ano man. Basta. Pero sir, na-fold up, wala na po yung plano yun? Hindi, kasi kinonsulta lang siya Tapos parang nag-pass siya. Parang naghugas kami siya. Kasi ayaw niya ngayon yung trabaho. Dahil nagbabagong buhay na siya. So you wouldn't know kung tuloy pa? I wouldn't know kung ipinasa sa iba yan. Pero sa akin, I'm not bothered at all. I'm not bothered at all dahil kasama yan dito sa trabaho ko. At in-expect ko na yan. For people like Duterte, yung mga ganyan, hindi lumalaban ng patas yan. Sir, sabi niyo tuloy-tuloy lang kayo sa pag-expose, meaning there will be more exposed? Definitely. Alam niyo, ang dami nilang ginawa. No? Itong si President Duterte, hindi ito kilala ng mga kababayan natin. Hindi nila kilala na mandarambong ito na kurakot din ito. Kagaya ng mga Binays nga. No? Tapos, bukod pa riyan, ito ay mamamatay tao. Hindi yung mga sinasabi na pinapatay yung mga kriminal, hindi. Ang pinapatay nito mga kalaban niya sa politika, mga inosenteng tao. At ito nga, sabi ni Las Cañas, pati 4-year-old na bata, pinapatay niya. Sir, tuloy na po ba yung hearing tungkol kay Las Cañas or there's still efforts to block this hearing? Until mangyari sa Thursday o kung kailan yung scheduled hearing, doon na natin masisigurado na talagang nangyari na. Kasi I am sure ayaw nila itong matuloy itong hearing na to kasi dito na mabibisto kung anong klaseng pagkatao ni President Duterte. So when you say ayaw nila, who are they? And, yung mga nasa administrasyon, natural po, proteksyonan nila yung amo nila. Pero ibang usapan ito. Kung maalala niyo si Chief Justice Corona, no? Si late Chief Justice Corona, napatalsik yun dahil hindi nag-declare na maayos sa SALN. Ganon kahigpit, ganon ang kataas ang standard natin sa mga namumuno sa atin. Si President Estrada, in-impeach din dahil sa plunder, o wetting. Ito, iba to ibang level ito. Bukod sa kurakot na mandarambong, mamamatay tao pa. Kailangan mag-isip-isip tayo ng maayos. At nakikita naman nila, kung ano nangyari sa bansa ngayon.
Wala naman yung pinangakong pagbabago, di ba? 8,000 pa yun ng mga namatay ng mga Pilipino at dadami pa yan. Sir, sabi ni Senator Cardin na ombudsman na lang daw ang humawak kung na Senate. At least mabago admissions ni Cascanes. Diskarte niya yun. Dahil ayaw nga nilang lumabas. Alam niyo, pag final nito sa ombudsman, papel-papel na lang ang uusa dito. Kung magkakaroon man ng mga testimonya, doon lang yon, behind closed doors. Yun ang gusto nilang mangyari. Ayaw nilang mabunyag itong mga impormasyon na ito. Sir, paano nga kung tigilan dito yung Senate inquiry, ano yung possible option para mapakinggan sila sa Congress? Alam nyo, ayoko pang pumunta ron kasi sa ngayon, tuloy yung hearing. At natutuwa tayo at yung mga senador ay talagang sumasang-ayon na kailangan itong dinggin. So, we'll sustain the pressure para matuloy na nga yung hearing. So sir, nabigyan niyo na yung copy ng affidavit kay Senator Ping Yes. sa schedule ng maayos. Yes. Sir, but between yung last week, Thursday, hanggang nung weekend, did you have any information na may nagpo-block, especially coming from Palace? Kinakausap mga senators? Wala. Palagay ko, nung hindi nila nakuha nung Martes ng gabi, tumatras na. At sa akin, to the credit ng mga ibang pumunta doon sa Malacanang, ibang issue yung pinag-usapan nila. At meron lang mga gustong itulak itong issue na ito. Pero they maintain their positions. So wala pang schedule no, sa hearing? Meron na ba? Wala pa, pero ang sinabi sa akin ni Senator Lacson ay tentatively this Thursday daw. So titingnan natin kung ano pang consideration. Sino kausap ba kayo ni Senator De Lima? For example, yung hearing kay Las Cañas, nag-ask ba siya na ipadaan yung tanong sa inyo? For sure, marami siyang tanong. Wala pa kasi nung panahon na bumisita ko, ano pa yung concerns niya wala pa sa isip niya yun. Pero we'll be coordinating with the Office of Senator De Lima kung meron silang nakikita. At You're willing to help her kunyari sa yes, definitely. Ikaw mag-voice. Definitely. At pero I'm sure since ginawa lang nga yung kaso ni Senator De Lima para ipitin siya, I'm sure hindi matitindigan yan ng nung mga nag-iipit sa kanya. Legally at least. Sir, yung sinabi ni Las Cañas sa affidavit, Tito Pablo, the iceberg, ano pa ba yung expect natin? Yung mga political enemies? Alam nyo marami, no? Kasi nga nung nagsabi siya sa akin noon, nung sinabi niya lahat yan, tapos pina-video niya na, mahigit 2 oras yan. Mahigit 2 oras yung kanyang salaysay at iba-iba. So ito lang yung ipinili for the purpose ng press con at itong affidavit, yung mga talagang medyo significant and legally and politically. Sir, bakit gumawa ng video? Ano yung parang backpack yung news video? Oo, naninigurado lang siya dahil kilala niya si President Duterte na yung kaaway nito talagang papatayin niya. Sir, can you elaborate? Kailan po nangyari yung video conversation ni Las Cañas? Hindi video conversation. Video. Nagkaroon kami ng conversation, nagkaroon kami ng nilabas niya yung mga nalalaman niya. Then the following day, pina-video niya ito. Pina-video niya. So January din yun. So yung mga political enemies na binabanggit, napatumba na that time he was mayor? Or sino ba? Did he elaborate? Kasi wala ko sa affidavit. Merong mga natumba na, yan na nga, kagaya ni Mr. Jumpala. At meron din yung plinano na nakalusot. So marami talaga. Sir, si ano lang, si Congressman Alejano, sinabi niya may grumblings daw sa military ngayon dahil sa hindi natupulipin na promises ng Duterte administration. May alam din ba kayong ganun? Hindi mo na ako magko-comment sa ganun. Sinabi niya? Sinabi niya? Hindi ako magko-comment. Okay. Ayun. Thank you. Thanks, sir.